Mag-ASMR muna tayo ngayon. Charot. Ayan. Hindi ko alam kung naririnig nyo yun, pero let's see na lang pag in-edit natin. Ang sarap. So, this is Cora Cafe. Bill namin ni Jeb kagabi pa. Hindi ko siya nainom. Ngayon, inom ko siyang umaga kasi tayo ay mag-vlog. Hi mga mama! Welcome back to my channel. So, today's video, this is not usually something This is not something that I usually upload here on my YouTube channel. Kasi, as long as possible, gusto ko talaga is yung mga ina-upload ko dito is mga good vibes lang. And sa dami rin kasing nangyayari sa mundo ngayon, sa earth, is ayaw ko na makadagdag pa ng negativity and mag-spread ng mga sad news sa life ko kasi nakakaumay na. And alam ko din naman na mas gusto nyo yung mga vlogs namin na nag-enjoy kami. Pero ay mga iba din naman na gusto din talaga makita talaga yung reality of life namin. Syempre sa life naman namin, most of na mga in-upload namin is yung pagiging masaya namin, enjoy, yung banding. Pero hindi yun dun usually nakikita yung mga hindrance, pagsubok sa buhay na tinatahak ng mga bayot, bawat isa sa amin. And alam ko marami din nagtatanong sa inyo kung bakit hindi ko lagi pinapakita yung family ko sa vlog, especially si mama, kasi si mama is mahiyain. And ayoko naman pilitin si mama na magpakita sa vlog kasi ayokong napipilitan yung mama ko ng nagpapakita sa vlog. Pero si mama, okay lang naman sa kanya yung pahapyaw-hapyaw. Pero hindi katulad siya ng mga mother ng BNT na go with the flow talaga sa vlog. Kasi si mama is mahiyain talaga siya. Hindi ko nakakuha yung personality ni mama na mahiyain, na mabait, kasi hindi ko din alam kung yung papa ko ba talaga is maldito. Hindi ko alam. Siguro talaga, kaya rin ako nagiging maldita, nagiging palaban. Siguro kasi sa pagtitake ko ng hormones. Actually, ito talaga yung stress ko this past few weeks. Kasi si mother, natuklasan ko, is sumasakit yung sikmura every time na naliligo siya. Eh ako pa naman, kapag may nararamdaman si mama na sakit, grabe, na-stress ako, ina-anxiety ako. Kasi ayoko talaga na may nararamdaman sakit yung mama ko. Kasi si mama naman is walang bisyo. Hindi naman siya nagiinom ng alak, hindi naman siya naninigarilyo. And si mama, hindi na siya mahilig sa mga junk food. Si mama, mas favorite niya yung mga gulay, and hindi rin mahilig si mama sa mga meat. Kaya parang na-stress ako kapag yung si mama is merong nararamdaman na sakit. Nung una, okay lang yung sinisikmura kapag naliligo kasi. Kaya nagkakaganon si mama. Kasi kapag naliligo daw siya, nagaan daw siya ng malamig na yelo sa mukha, ganyan-ganyan. Ayun yung rason niya kung bakit daw sumasakit yung sikmura niya. And yung tinigil niya na yon, yung pagdaan ng yelo kapag naliligo, nawala naman. Pero after nun, si mama naman is sumasakit yung balakang, yung katawan, and nilalagnat. Eh, kapag si mama naman is nilalagnat, normal lang yung kay mama. Kapag before pa naman, pag nilalagnat si mama is nanginginig siya. Hindi ko alam kung normal lang ba yun or si mama lang yung ganun. Kapag nilalagnat is nanginginig. Ako naman, parang hindi naman ako nanginginig pag nilalagnat. Or siguro nanginginig lang ako kapag ina-attack talaga ako ng lagnat. Yung parang mataas yung temperature. And si mama kasi pag nilalagnat talaga is nanginginig. Which is parang feel ko hindi talaga normal yun. Eh dahil si mama is may edad na, hindi pwede yung may trangkaso lang siya. Hindi na parang normal yon. Kung sa akin or sa mga teenager na nagkakatrangkaso, okay lang yun. Kasi parang normal lang yun. Pero pag si mama, yung may edad na, pag nagkatrangkaso, di na siya normal. Kasi parang awik na nagkasakit si mama, nilalagnat siya, ganun pabalik-balik yung init ng katawan niya. And kapag nagpa-paracetamol si mama, nawawala naman. Pero ayoko kasing sanayin si mama na umiinom ng gamot. Tapos para lang mawala, then kinabukasan babalik ulit tapos inom ng gamot. Parang kailangan talaga siya na agapan agad. Kung siguro ako may trangkaso, okay lang. Pero kapag si mama talaga yung nagkakasakit, hindi talaga ako mapakali, hindi ako makampante. Yung na-feel ko talaga na parang may mali na, feel ko may dinadala ng sakit si mama, is umuwi agad talaga ako ng Paranaque. Hindi talaga ako nagdalawang isip pang umuwi kahit parang isang oras lang ata tulog ko nun. And by the way din pala, pina-check up na nila ate si mama before. Kaso na pagpunta nila doon, sarado na yung clinic. So, kinabukasan, ayun, yung umuwi na ako ng Paranaque. Pagkawi ko talaga is pina-check up na namin agad si mama. Ang ginawa namin is pinakuhaan namin si mama ng dugo and kinuhaan siya ng ihe para
at least doon malaman na agad kung ano yung nararamdaman ni mama. Akala ko nung una is kinabukasan pa namin makukuha yung result, pero ang bongga kasi after 1 hour is makuha na namin yung result. Yung lumabas na yung result ng laboratory test ni mama is hindi ko maintindihan kung ano yung nakasulat doon, kasi hindi naman talaga ako matalino sa mga ganyan-ganyan. Hindi ko talaga favorite yung mga medicine na subject, yung mga parang science. Basta hindi ko makagets kung ano yung result ni mama. And ang next procedure nila mama is magpapakonsult na sila sa doctor para malaman kung ano yung sakit. Pero hindi na ako sumama sa loob kasi si ate talaga yung mas nakakaalam ng nararamdaman ni mama. Nainis nga ako kasi nung una, hindi ko talaga alam na may sakit si mama. Sinabi nila siya ng kuya ko. Eh si mama kasi, ayaw kay mama, hindi sinasabi sa akin na may nararamdaman siya. Siguro, ayaw talaga ni mama na nag-worry ako, gano'n. Pero ayaw kasi na pinag-aanuhan ako ng ganyan-ganyan. Kasi ayaw ko magpakampante and as long as possible talaga. Gusto ko talaga kapag may mga ganyang eksena, yung hindi talaga siya parang normal na sakit. Gusto ko talaga is mapacheck up agad, lalo na pag kay mother, kasi alam niyo naman ako, mama's girl, kapag minaramdam talaga si mama, parang apektado talaga buong pagkatao ko. After nila mama magpa-consult is nalaman na si mother is merong UTI. Kaya para sumasakit yung kanyang balakang. Kasi may UTI na siya. And ang sabi doon, para daw may bato-bato na daw. Hindi ko gets. Pero yung tinanong ko naman sa kaibigan kong nurse, pinakita ko sa kanya yung result. And yung pinabili sa aking reseta is, sabi niya, hindi naman daw siya worse. Sakto lang daw siya. Kailangan lang daw na gamutan is uminom ng maraming water. And si mama di kasi is anemic daw. So kailangan talaga ni mama matulog ng matapang. Na matulog agad ni mama ng 6 to 8 hours na sleep, ganun. So, naloka akes kasi si mother is may UTI. Pero at the same time, naging happy ako kasi at least nalaman talaga namin kung ano talaga yung sakit na nararamdaman ni mama. Kasi mahirap naman na kapag tawag neto, mahirap na kapag late na namin nalaman na may UTI si mama or baka mas maging worse baka pag hindi namin agad pina-check up, diba? Kaya kayo, kapag meron kayo nararamdaman na something talaga sa inyong katawan is magpa-consult na kayo. And katulad sa akin, di ba nangyari sa akin dito, ang dami kong kate-kate, parang tinutubuan ako dito. Akala ko nung una, allergy lang siya, pero hindi pala. Ang sabi sa akin is meron daw akong hormonal imbalance, which is pwede rin mangyari sa akin kasi take ako ng pills. And diba after ng surgery ko sa aking breast, umistop talaga ako ng 1 month. Then after 1 month, nag-start na ako. And after nung inom-inom ko ng pills, ng mga hormones, is tinubuan ako dito. So doon ko na-realize, ay oo nga, kaya tinutubuan ako ng mga butlig-butlig na parang acne sa katawan kasi meron akong hormonal imbalance. After namin malaman na merong UTI si mama, is binigyan si mother ng reseta ni doc na kailangan bilihin para inom-inumin ni mother for 2 weeks ata. Tapos yung isa doon, for 3 months kasi yung isa is vitamins. Yung TV, sinagot yung telepono. Tsaka yung book, Naloka ako kasi umabot yung bill ni mama ng 2,900. Iba pa dun yung laboratory test and yung doctor fee. Kasi nagpakatulad si mama, iba pa yun. So, namahala ng bayad. Pero, di ba, wala naman sa akin yung pera. As long as para kay mama, ayoko naman na tinitipid yung nanay ko, lalo sa mga ganyang eksena. Kasi, ayoko talaga nagkakasakit si mama. Okay na sa akin maubos yung pera ko, maubos yung savings ko, basta maging safe si mama. Hindi ako magsisisi, hindi ako mag-worry na ganyan sa'yo, pero hindi kasi mother ko yun, di ba? Si mama kasi nag-alaga sa akin nung gumagpagawa ko ng ilong, nung dede. So, ano ba naman yung parang itulong ko na lang kay mama yun. Kahit ngayon ako nagpagawa ng dede or ilong, itulong ko talaga yun kasi anak ako, responsibilidad ko na mapagaling si mama, na mapa-check up siya, na gumalik siya sa nararamdaman niyang balakang. And ayaw kasi kay mama is, hindi niya sinasabi yung nararamdaman niya as long as possible. Gusto niya talaga na kakayanin niya. Eh, siguro ngayon, iba na yung nararamdaman ni mama. So, yun, nagpa-check up na kami and nalaman namin na may UTI siya. Pero kainin mo ba nito eh? Kasi vitamins na eh. Hindi, sa ubo lang daw yung day.
Sa ubusipon na ni Mama, sa ubusipon na So, ni pag may ibusipon kayo mo ito. Tapos, Paano yung tubig? 1/2 and glass. wala pinaglas. Parang isang baso tubig. Okay na yung isang baso tubig. Papak yung maliit. Ayun, gusto yan. Hindi. Kusa mo lang pag hinulog mo to, kusa tong maano. Tutunaw. Matutunaw. Saludo na natin siya kung saan. Ano na siyang tubig. Sabi na Nagigit sa matulig ng region, di ba? Itong loob, pero inamin mo lang bago kumain. Ay, inom ka lang yan pag masakit sa kimura mo. Oo, kainom ka lang yan. Bago kumain, no? Inom ka bago kumain. Ilang pieces to, 15. Ayun eh. O, pen. Need. Ayan. Pag nasakit lang sa kimura, kung hindi ka naman yung Oo, kasi wala na sakit. Dahil kailangan na ni Mama uminom ng gamot, is pumunta na kami ng SM para kumain si Mama, and after nun, uminom na siya ng gamot. Kasi merong kailangan si Mama inumin na gamot doon, yung parang vitamins, then yung paracetamol, kasi yung pina-check up namin si Mama is nilalagnat-lagnat siya. So nakakaloka, di ba? Ayaw ko na. So far naman is okay na si Mama, and lagi ko talaga siyang nire-remind na uminom siya ng gamot. Nung una sobrang lungkot ko talaga kasi ayoko talagang nagkakasakit si Mama. Ayoko talaga. Okay lang kung ako yung magkasakit kasi kaya ko naman, pero pag si Mama na matanda na, parang ang hirap na talaga magkasakit sa kanila, kaya kailangan talaga nilang maggulay-gulay, yung mga prutas-prutas, di ba? Dapat iwasan din talaga kapag may edad ka. Iwasan mo yung mag-alak-alak, mag-sigarilyo-sigarilyo, di ba? Kasi hindi talaga siya healthy sa katawan. Pero kahit malungkot, wala tayong choice. Kailangan talaga is tatagan sa life. At sa dami naman na ng pinagdaan ko talaga sa life, kayang-kaya ko to. I hope na after ng 12 weeks ni Mama ng inuman ng gamot, after nun, isipapa-check up ko siya ulit para malaman namin kung ano yung nangyari or gumaling ba talaga si Mama. Ganun. And I hope sana pagbalik namin para magpa-consult is okay na si Mama. And i-update ko naman kayo dyan kung ano yung magiging eksena ulit. Yun lang. And nung nalaman ko na may UTI si Mama, naiyak ako kasi para first time ata ni Mama magka-UTI. Pero yung ate ko nagka-UTI na before. Pero si Mama first time niya lang ata magka-UTI. Oo, parang feel ko first lang ni Mama. Kasi wala lang kami nabiling gamot before sa kanya na gano'n eh. Nalungkot ako na naiiyak. Pero syempre ayoko na umiyak sa nanay ko na may sakit si Mama UTI. Parang ang okay. Okay ka girl, ang Grammy, gano'n. Pero nalulok talaga ako, nagtitiri-ay nga ako. No, kasi ayoko talagang dumating sa point na si Mama magagamot-gamot. Gusto ko talaga, habang magtanda ni Mama, healthy siya, ganun. Iinom lang natin ito ng kape. Sarap.